Dumating na sa Australia si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2-day state visit doon. Nakatakda siyang magsalita sa harap ng Australian Parliament at makipagpulong kay Prime Minister Albanese tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Maagang bumiyahe si Pangulong Bongbong Marcos kanina para sa unang bahagi ng pagbisita niya sa Australia. Ito ay bilang tugon sa imbitasyon ni Australian Governor General David Hurley. Paglapag sa Canberra, isa sa agenda ng Pangulo ang speech niya sa harap ng mga mambabata sa Australia. Siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na magsasalita sa joint session ng Parliament na katumbas ng Kongreso dito sa Pilipinas. Bukod sa kanya, una na rin nag-speech doon ang ilang bigating leader gaya na dating US President Barack Obama, George W. Bush, pati si Chinese President Xi Jinping. Kaya sa kanyang departure speech kanina, tinalakay ni Marcos na sasamantalahin niya ang pagkakataon para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. 3 kasunduan daw ang balak mapirmahan. I shall also highlight the huge potential in trade and investment that we should maximize in the coming years. After all, economic security is a vital component of national security. Isa rin ang Australia sa malalapit na kaalyado ng Pilipinas pagdating sa defense at maritime security. Kaya sa gitna ng tumitinding girian sa West Philippine Sea dahil sa China, isa rin ito sa pag-uusapan ni PBBM sa nakatakdang meeting din nila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. I will make sure to acknowledge the ever-growing relations on defense and security with one of our only 2 status of visiting forces partners. I anticipate an enhancement of the mutual understanding between the Philippines and Australia as we share a common vision not just for our bilateral relations, but for the peace and security of the region as well. Dahil naman sa huling insidente ng panghaharas ng China at paglalagay ng floating barrier sa Baho de Masinloc, nababahala si PBBM sa kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. It's worrisome because there are two elements to that. One is that it's the dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon may Navy na, sumama pa mga fishing boat. So nagbabago ang sitwasyon. We just watch, of course, what everybody is doing. But really, for us, patuloy pa rin natin. We just defend our maritime territory. Bukas, February 29, nakatakda ring umuwi agad ang Pangulo. Pero sa March 4, babalik siya sa Australia para dumalo naman sa ASEAN-Australia Special Summit. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.